Mga kahimas, hindi ko siya nagawa kahapon. Tsaka nung isang araw. Yung back job ko na Toyota Vios. Then, dahil panay ang ulan, kaya pabasa pa rin hanggang ngayon. Teka, may nagka-sounds. Siyempre, sa loob tayo ng kotse. Tayo ng kotse. Yan. Sa loob ng kotse. Siyempre, adjust time. Kaysa mapagtalo tayo doon. Baka trip nila mag-sounds. Kahit naman ako minsan pag gusto ko mag-sounds, sounds ako eh. Diba? Yung kaya kung hindi ginagawa dahil nga umulan, although sa ibang lugar o mga kaibigan natin na mga magkasaka na nagsusumikap, magtanim, pabor po sa kanila yan na umulan. Dahil nga nitong mga nakaraang araw ay puro din naman init, talaga namang masakit na rin sa balat. Baka yung ibang mga magsasaka hindi na rin makapagtanim dahil sa tuyo yung nila, yung mga kanilang sakahan, and wala silang irrigation ng tubig, di ba? Kaya umasa sila sa mga tag-ulan. Kaya karamihan ngayon alam nila yung mga season ng alam nila yung mga season ng mga buwan ng mga pagtatanim. Kaya sinasamantala nila. So tayo naman, yun, ang umulan ay walang income. Baga pag ulan ay walang income. Syempre hindi naman tong natin area natin hindi kulob ng yero, kumbaga open. Kaya kahit na magbapping ako maghapon, wala, useless. Hindi na-absorb nung top coat yung ikot ng bapping at yung chemical. So matagal siya matuyo. So sayang lang yung oras, sayang lang yung chemical, sayang lang din yung pagod, diba? So naranasan ko yun nung sa mga nakapanood ng Nissan Terra, bakit ang tagal ko ron. Yun po yung hindi lang po yun yung time na na nagbapping ako ng naulan. Meron pa mga last year, pero yun nga, last year meron pa ako doon na hindi ako makapagbapping na maayos dahil sa hindi kayang ma-absorb ng top coat or clear coat yung application ng compound with bapping machine dahil malamig yung panahon. Kasi nga po mayroon pong direction yan. Yung pag binili nyo po yung rubbing compound, meron po yung instruction na hindi pwede sa mainit at hindi rin pwede sobrang lamig or malamig yung panahon, yung klima. Pwede po yung kaya minsan may nakikita kayo, diba, minsan yung mga area sa mga Facebook, makikita nyo meron silang mga area na talagang oven, talagang kulob. Okay, meron po silang temperatura. So, tanggapin natin katotohanan. Kumbaga, lang yan, give and take lang naman yan. Kumbaga sila, napakahaba ng tag-araw, di ba? Palagay mo na lang, simula nung January, February, March, ngayon na sila napagtanim ng maayos. So, pabor sa kanila magsaka. Yun nga lang, dito naman sa amin, tulad nga dito sa Cavite, hindi naman lahat dito may taniman din. Yung iba naman, yung mga kapwa ko, yung mga karos boy na nagsusumikap, pag umulan, wala rin silang kita, lalo na yung mga porsento na nakakaawa din. So yun, ganun kagaling si God. Binibigyan nila ng bawat isang pagkakataon na makapaghanap buhay. Kaya kapag umaraw, kung paborsin tag-araw, samantalahin mo na. Kaya kung minsan nagkatrabaho ako kahit gabi, kasi nga po sinasamantala ko dahil pag dumali yung tag-ulan, so kabawasan na naman ang kita ko yun. Kaya yung magkasaka halos ganoon din. Kapag tag-ulan, kung ano yung gulay na pwedeng itanim sa tag-ulan, itinatanim nila, sinasamantala na nila, di ba? Nga lang, pag tigil ng tag-ulan, yan, or sobra sa tag-ulan, ay nagmamahal yung mga bilihin, di ba? So ganoon lang ang buhay. So tanggapin natin sa sarili natin na tayo ay pinahiram lang dito sa mundong ibabaw. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Lagi tayo pasalamat sa Panginoon kung ano man ipagkaloob niya. Wala man tayong income, importante ay nagising tayo nitong umaga na to. Yun lamang yun, nagising tayo, diba? Yung iba nagkadasal, sabihin nila sana Lord magkaroon ako nito. Hanggang ngayon wala pa rin. Kasi po, inasa nila sa puro dasal, di ba? Hindi nila kinilusan.
Pwede naman yun, dasal ka. Then, siyempre, sabayan mo ng kilos para magkaroon. Yan, siyempre, good morning po sa lahat. At, shoutout po pala kay, yan, Ma'am Barbara. Yan, Angustia. Then, Annalyn de la Cruz. Tsaka kay Sir Tol. Pangalan niya kasi sa Tol TV. Yan, shoutout po sa iyo, sir. Thank you po. Thank you for watching and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Yan. Wala na yata sa sound sa labas. Wala na. Ano muna sila? Commercial. Commercial muna sila. Mamaya, pag nagsusunod ulit, pag tugtog na, balik tayo sa loob. Parang sinasabi ko, ayan. So, ano lang siya, tawag dito, hindi po acid rain yan. Hindi po yung acid rain na tumagal. Kumbaga, ano lang po yan, kahapon lang po. Gawa na ang lakas ng ulan. So, ayan. Mapapansin nyo, ayan, meron pa siyang mga pinag-igutan ng bapping. Diba? So, makikita mo sa video, parang malinaw na nga sa video, pero nakulangan ako. Nakulangan po ako dahil kasi parang nakulangan ako sa ginawa ko rito. Dahil nga yung time na yun ay nawala ako sa mood nung nagtatrabaho ako ng panayang utos. Baga nakapokus ka, tapos panayang utos sa'yo. So mayat maya hanggang sa yun, sa plane yung trabaho mo. Diba? Mas maganda yan maging honest ka kasi ito kasi bayad na. Diba? Bayad na yan ay yung trabaho ko rito. So ito yung pinakang warranty niya na ulitin ko na wala ng bayad. Kasi pinakinabangan dito ng mga yung ninita ko rito, pinakinabangan din ng mga anak ko. Kaya kailangan kong ulitin. Kailangan lang maging honest. Kaya payo ko sa mga karos boy na mga baguhan, maging honest kayo. Kung hindi mo nakita ng ibang tao yung ginagawa nyo, ang kamalian nyo, aminin nyo pa rin. Kasi kung sakasakaling mang walang nakakita, karma pa rin yun, di ba? Lalabas pa rin yun, at lalabas pa rin yun sa ginawa nyong karma. Yung after niyang hugasan ay babalik yung sablay. Tsaka kung sakali man na kung inakakala nyo walang nakakita, baka mamaya yung mga kasamahan nyo nakita pala. So pwede pa kayong siraan nun. Meron pong ganun. Pwede pa kayong siraan nun. Kahit nasa customer, aminin nyo, sir, pasensya na po ganun. Basta humingi lang kayo ng pasensya. Kung customer naman ano naman yan, meron niya pang naunawaan nila. Ganun pagkakataon. Hingi lang kayo pasensya. Kaysa naman sa siraan ng mga kasamahan nyo sa trabaho, pangkaraniwan po yun. Minsan po pangkaraniwan po yung ganun ang pangyayari, yung mga tinatawag na sip-sip sa amo para sila umangat at ikaw naman ay ilaglag. Diba? Kaya, to be honest, sa amo nyo at sa mga kasamahan sa trabaho at sa mga customer, yan, kung sakala ikaw carwash boy, minimum pagkakamali, hindi yung masama umamin sa pagkakamali. Ang masama ay yung mamakita ng mga kasama mo tapos sisiraan ka ng mga kasamahan mo. Yung point na tawag din na ang sip-sip. Tawagin. So, punasan ko muna siya. Then, napatin ko lang ito ng step number 2. Yung procedure na pagpapating mga kahimas. Step number 1, rubbing compound. Step 2, rubbing compound. Step 3, wax. Meron ako dyan sa aking channel mga kahimas. Hindi ko na nga hindi ko lang kasi gaano may vlog ng na tutorial ulit. Gawa ng sobrang habang ubusin ng video. Sobrang haba ng oras na ubusin dito sa pagbabapping. Kaya akala niyo madali lang mag-bapping, hindi pa madali mag-bapping. Yung iba madali lang po kasi nga po sila marami. Apat, nagbabapping, talagang sila, kalat-kalat. Kaya mabilis na mag-bapping. So ako po kasi kaya matagal, mag-isa lang po kasi ako.
So bali ano lang mga kasi ito yung mga yung mga basic mapping. Meron din ako dyan sa akin tutorial. Meron po kasi tulad nga po sabi ko, maraming mga diskarte ng mga detailer, maraming diskarte. Ang procedure po sa basic detailing, meron po akong tinatawag na basic 3-step exterior detailing. Meron po akong tinatawag, yun po yung 3-step na basic 3-step exterior detailing. Yun po yung mapping lang, yun po yung tinatawag ko, na hindi po kasama yung engine wash, at hindi rin po kasama yung tanggal ng watermark sa salamin, at hindi rin po kasama yung hugas. So meron pong ganon, okay? At meron pang basic mapping, yung ano po siya, hindi po siya malibag. Ginagamitan ko lamang po siya ng na step number 1 compound, depende po sa domain. Step number 1 compound, and pangalawa ay yung wax na po. At meron din pong step number 2 compound, at yung pangatlo at yung pangalawa wax na po. Meron din pong ganon. So lagi po sinasabi sa inyo na maraming diskarte ng mga procedure ng pagbabapping or detailing. Lagi po sinasabi sa inyo. Yan. Ayan o. Diba? Kahapon, ang tawag dito, kahapon tinambayan ito ng tropa. Problema, yung mga sandal ng pantalon ng maong, ang maong po ay nakagasgas din. Yung iba, kung makapasin nyo, ang sumasandal sa mga ganito, di ba? Yan, di ba? Yan. Nakagasgas din po yan, mga maong. Nakagasgas din po yan. Mga maong, lalo sa mga body painted. Pero hindi naman po ganong kalalim. Hindi naman ganong, baga kaya parang naman siya ng na yan yung mga wax na yung mga wax na mga mas high end. Kumbaga nakakaalis sila ng mga minor scratches. Pero yung mga susi, hindi na po kayang tanggalin ng wax yun. Depende rin po sa tama ng susi. Meron po talaga malalim, kung minors lang po. Kung ang tinamaan lang po ay top coat. Ito po kasi yan 4. Yung ilalim po, yun po yung yero. Yan, yero. And primer, tapos pintura. For example, kulay-kulay pintura, ito po yun. Ito po yung primer, ito po yung yero, ito po yung top coat. Yan. Pag nawala po yung top coat na yan, pag nawala po yung top coat, ibig sabihin, pintura na lang. Ang kakalabasan ng pintura ay matte color. Yan, matte color po siya. So wala na po siyang protection na magpapatibay. Yan. Pag nawala po yung pintura, ayan, primer. Pag nawala po yung primer, ayan, yero na lang po. Ayan, yero po yan. Yero na lang. So, ayan. Pag kinain po ng top coat yung clear coat or top coat, yan, patay na po siya. At matte color na po yung kalabasan. Na walang kasiguruhan kung gaano kakatagal kung gaano katapang yung tae ng ibon. Pwede nyo pasirain yung pintura. And then, yung primer, hanggat sa maging yero na lang, at pagsimulan ng kalawang yung yero. So kuha niyo po ba? Kaya po pag may tae ng ibon ay tanggalin niyo na po kaagad. Tae ng ibon, tae ng manok, o mga kalapate, tanggalin niyo na po agad. So kung makapasin niyo sa mga yero ay mabilis kalawangin, lalo pag malapit sa may kalapate. So shout out po sa may kalapate, hindi ko naman ganun po talaga, nature po yan. At meron din naman po talaga taong mahilig sa kalapate, kahit na po ako. Nangipagpustahan pa ako dyan. Minsan nagkakandara pa ako sa karera. Sinayan lang po yung payong kaibigan ko sa mga nagkakotse. Yan. Payong kaibigan. Lalo nung kabataan ko, naka po. Minsan galakad ako, talaga walang pinelas. So takbo sa bubungan ng takbo sa bubungan. Then ang pustahan lang namin 20 pesos. Ito ay isang sakto na coke yun, sakto soft drinks. Yung malaki, pero malaki siya na coke. Pustahan namin nun. Sa dali ng yero mga tuhod ko, sa tama ng alambre, sabit. Kanong kabataan ng atuar na. Sobrang kulit din. So yun sa 3-step hindi po kaya yung hindi po kaya tanggalin yung mga tae ng ibon, hindi po kaya. Kahit sa basic mapping hindi po kaya. Basta pag tumagal yung tae ng ibon sa inyong sasakyan,
ay may ano na po yan, may tama na po yung ano yun, yung clear coat or top coat. Kaya hanggat maaari, huwag niyo patagalin yung tayo ng ibon sa pintura ng inyong mga sasakyan. Dahil kakainin yan. Kakainin yung top coat nyo. Yung iba, yung mga repaint car, ang ginagawa nila, pinapakapalan nila yung ano, pinapakapalan nila yung top coat kapag nagpa-pintura o repair, pinapakapalan nila. Ganun po sa atin iba. Pero sa kasa, isa lang po, hindi nila hindi po makapal kung ano po yung texture kung ano po yung nakasaado sa machine, yung timpla nila, yun na po yun. Ayan. Kaya kung mapasin nyo minsan sa ibang kotse, meron siyang balatsuha. Yun po yung top coat. Minsan sa sa BM, sa Honda makikita niya. Sa Mitsubishi meron din po sa Toyota. Sa Honda, sa BM, sa Subaru meron po niyan. Alas lahat naman po meron. Kaya po mapasin nyo iba wala. Pinapaano po nila yun. Pinapabapping, pinapaliha hanggat sa mawala yung balatsuha. So, may ganun pong diskarte. Pinapakapal nila yung top coat, then lilihain nila para mawala yung balatsuha. Pwede po yan sa mga lalo sa mga nagka-car show. Kadalasan po ganun. Restore yung kotse para isalin ng car show. Yung papinturahan nila, then double top coat, then papabapping na hasang-hasa hanggat sa mawala yung balatsuha. May category po kasing gano'n yung baga sa exterior detailing. Yan. Body painted, nila, susuriin nilang maigi yan. Yan, susuriin nilang maigi yan. Ultimong kasok-sulukan. Yan. Susuriin nila yan. Yan, suriinan. Yan. Yan. Susuriin nila yan. Ultimong kasok-sulukan. Susuriin po yan. Dati po kasi ako na-invite bilang mag-judge sa Silang Cavite, sa may casino. Sa Hacienda, yan, yung car show. Nag-judge po tayo. Ayun, talaga yung iba talaga, hindi siya daily car. Daily lang siya, lang talaga siya, pang car show lang talaga. After ng car show, tambak na ulit, kulambo, ganoon lang po talaga. So yung iba naman yun, daily car, then car show, sinasali ng car show. Yan. Diba? Para sa mga, ewan ko po sa iba, basta ganun po yung category ang pag sinabing exterior detailing, ayun, asalihan ko ang checking ko yung buong area ng exterior, paigot, then yung engine detailing kasama rin po yun, checking ko rin po. Meron naman po yung mga kategorya, check lang ng check kung ano yung mga sablay at hindi. Pero syempre, di mo pwedeng basta lang checkan. Meron ka pang choices na checkan doon. Kung ano po kasi yun hindi po kasi yung pagsalpak nyo, pag check nyo sa isang area, alagyan nyo agad ng A. Magana yun, A, B, C, D, E, or D, hanggang D lang tayo, or hanggang D. Meron ka po doon choices na baka hindi pa ito yung dapat na checkan ko or win. Okay, iikot ka pa sa ibang area, iikot ka pa hanggat sa kung ano yung nasa kategory na mga nakasali or naka-entry sa car show, naka-detailing, yun lang yung iikutan mo, ibang area na yun, iikutan mo lang yun bago mo lagyan ng mark na kung sino yung champion. Yun, sa detailing, and engine detailing, interior detailing, diba? Mag wheels detailing, yun po yun. Para sa mga di nakakaalam. Pero iwan ko po sa iba, baka iba yung diskarte ng iba. Kaya mapasin nyo doon sa iba na laging makinis yung sasakyan. Yun po yun dahil na talagang yung kanilang sasakyan ay pang casual lang. Hindi katulad ng iba na sumasali ng car show, pero yung sasakyan nila pang araw-araw na gamit. Pati yung mga handle na yan. Yan.
loob niyan, yan. Ultimo yung usian na yan, kailangan malinis yan. Ganyan po yung mga detailing. Yan, kahit yung mga rubber na yan. Yan. Diba? Yan. Yan yung loob ng side mirror. Yan. Kailangan meron ka yung ang stick and basahan na puti. Basahan na puti. Then, ikukuskus nyo. O kaya cotton buds. Yan, pati yung mga yan. Pati yung mga loob. Ayan yung mga loob ng aircon. Yan. Pinaka-cotton buds namin yan kung talagang malinis. Yung pangalawang yung pangalawang plastic na yon. Yan. Then yan, meron kami dyan stick na mahaba. Siguro mga 3 tangkal ko. Then meron kami itong basahan na nakaipit. Susunod ko namin bawat area. Kung talaga bang malinis, ganun kadetalyado po ang detailing. Yan. Kaya sa mga baguhan ay dahan-dahan lang yung mga diskarte. Hamot balang araw ay magiging din kaya magiging professional kayo na detailer, di ba? Siyempre wag niyo rin kalimutan magpasalamat at yun, magtanong sa mga napagtanungan niyo kung ano yung mga kalakaran para matuto kayo. At wag niyo nga kalimutan magpasalamat, kumbaga utang na loob. Kahit sa mga motor show, meron din po nun. Mga detailing din ng motor show. Kailangan detalyado. Kahit yan, yung wiper na yan, mga kahima, kasama rin yan sa mga pagka-judge. Yan. Kailangan malinis din yan. Kailangan linis din. Yan. Ito yung sulok na yan. Yan. Ito nyo ba? Yan. Basta lahat ng sulok, makikita nyo, kailangan detalyadong malinis. Yan. So, ayan mga kahimas at maaraw na. Kasamantali ko itong araw na to. Kasi, baka bilang dumating yung mga unit. Pati sila, nakasil din yung pagkuha ng unit. Dahil nga umulan, nakasil din. Hindi ko lang alam bukas kung kukuha sila ng unit o susunod na araw. Pero kailangan tapusin ko na to para di na matambangan ng gawa. Ayan. Sa mga kahimas, kita tayo sa mga explode ko. Thank you for watching. Ang inyong lingkod, Feel So Good TV. So, bye-bye na po. Thank you. Bye-bye po.